Sa wakas, nakalaya na akong muli. Ginoong Gilas, si Teryo. Ano nangyari? Ginoong Gilas? Hindi rin namin alam, Ginoong Teryo. Ginoong Teryo, may magandang balita at may pangit na balita ang nangyari. Una sa lahat, tinanggap ka na ng medalyon bilang maging bagong tagapagbantay. At ikaw na ang magiging tagapagtanggol ng lahat. Ngunit, Ngunit, ano Ginoong mabait? ikinalulugod ko. Pero, may isang madilim na nilalang ang nakalabas kasama ng iyong espiritu sa dimensyon ng medalyon. Isang madilim na nilalang? Teka, Ginoong mabait. May nais nga pala po akong ihayag sa inyo. Ano ang iyong nais ihayag, Ginoong Teryo? Kanina po kasi, nung ako ay humahawak sa medalyon, bigla po ako nakaramdam ng kakaiba at bigla na lamang po ako napunta sa hindi ko mawaring lugar. Isang lugar na walang katapusan. Isang lugar na walang katapusan? Opo, isa pa, may isang personalidad po ang tila ay nakakulong doon. Ang pagkakatanda ko, isa rin po siyang tagapagbantay. At ang ngalan niya ay Isma. Anong sinabi mo? Isma? Opo, Ginoong mabait. Isma nga po ang pangalan niya. Napansin ko din na kaparehas kami ng hangarin. Ngunit parang may nagkulong sa kanya sa lugar na iyon. Kaya ginamit ko ang iba kong nalalamang usal at ang mga nabasa kong usal sa lugar o tirahan ng bathala upang maalis siya sa pagkakakulong sa lugar ng kawalan. Ginoong Teryo, tama ka. Isa rin siyang tagapagbantay. Pero nagkakamali ka sa puntong kaparehas mo ng hangarin. Dahil ang pinakawalan mo ay ang pinakaunang tagapagbantay na si Isma at ang lumikha ng libro ng unang tagapagbantay. Huwag mo sabihin, siya ang unang tagapagbantay na tumapos ng mga lahi ng aswang at elemental. Tama ka, Ginoong Gilas. Siya nga ang lumubag at gumawa ng kasalanan sa lahat ng tagapagbantay na henerasyon. Pero iba ang naramdaman ko. Iba yung naramdaman ko nung kausap ko siya, Ginoong mabait. Bukal ang kanyang kalooban. Kaya ako siya tinulungan. Ginoong Teryo, isa yon sa kanyang mga kakayahan at katangian. Ginoong Teryo, kaya niyang kontrolin ang mga damdamin ng mga elemental at mortal upang hindi siya paghinalaan sa kanyang maitim na balak. Kagaya na lamang ng mga nagtiwala sa kanya at pinaikot niya lamang. Ayon din sa aking mga nabasa ukol sa unang tagapagbantay na siya ang kumitil sa kanyang sariling ama at isinabay niya ang ibang lahi ng aswang, gayon din ang iba pang hukbo at buong angkan ng mga elemental. Kaya ganun na lang ang pagkaluksa ng mga iba't ibang lahi na nakatira dito sa ating relihiyon. Pero mas mabuti pa, pumaroon tayo sa ating bathala upang malaman ang katotohanan sa lahat. Dahil siya mismo ang nagbigay ng kakayanan upang makulong ang unang tagapagbantay sa lugar ng kawalan. Aro, Diyos ko,
Anong nangyayari aming bathala? Huwag kang mabahala, Paeng. Ang lahat ay magiging maayos at nakaayon sa plano. Aro, Diyos ko, aming mahal na ama. Anong nangyayari? Maliwanag na gabi, aming bathala. Isma, ngunit papaanong? Nagulat ka ba? At muli mo akong nasilayan. Ang una mong biniyayaan ng makapangyarihang medalyon. Ngunit, papaanong? Sa sandali lang, hindi maaari to. Si Teryo ang nagpakawala sa iyo sa lugar ng kawalan. Ang pinatilyong iyon, napakadaling paikutin ng damdamin, napakalambot ng puso. Baguhan pa sa larangang ito, nagsisisi ka ba at siya ang pinili mong humanay sa bilang ng mga tagapagbantay na pinipili mo? Hindi ako nagsisisi sa pagpili sa binatilyong si Teryo. Sa iyo, ako nagsisisi. Dahil sa iyo, ang pinagmulan at dugo mo ang pumapaikot sa hanay ng paparating na bagong tagapagbantay. Ang dilim ng budhi mo at ang pagkawala ng pagmamahal sa lahat ng nilikha ang sumisira sa balanse at sa lakas ng medalyon at lalong-lalo na ang pagkakaisa ng mga nilikha dito sa mundong ito. Hanggang ngayon ay isa ka pa rin, payaso. Aming bathala. Tandaan mo, kung hindi dahil sa akin, hindi magiging individual ang lahat ng lahi at hindi mababalanse ang paghahasik ng lagim ng mga lahi ng aswang. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Hindi ba? Matagal na ako nagpasalamat sa lahat ng tinulong mo upang maging maayos ang ating mundong kinagagalawan. Subalit, naalala mo ba kung sino ang may gawa kung bakit nakulong ka sa lugar ng kawalan? Mukhang nakalimutan mo na nga. Ang dalawa mong minamahal na anak na si Arman at Pepe. Sila ang gumawa ng usal upang maikulong ka sa lugar ng kawalan. Anong nangyayari? Tagapagbantay ng bituin sa bawat at gabay mo. Nalintikan na. Paeng, Tirahan ng bathala.
Dalian natin, Gilas. Kahit ang bathala ay walang puwang sa mundong ito, hindi nyo mapipigilan ang galit ko. At sino ka naman, Binatilyo? Wala po. Lumot po ako. Lumot lang po ako dito. Lumot na nagsasalita. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Sabihin mo lang sa akin, asan naroroon ang ibang lahi ng aswang? Nako po. Diyos ko, Ginoo. Hindi ko po alam eh. At takot ako sa aswang. Hehe. Isa ka rin palang patapong nilalang. Hindi ka nararapat sa mundong ito. May araw ka rin, patapong nilalang. Ay, Diyos ko, akala ko matitigok na ako. Ay. Bathala, Paeng, okay ka lang? Aming batala. Anong nangyari? May isang lalaki ang pumarito at biglang sinalakay si Bathala. Hindi ko maintindihan ang pinagtatalunan nila pero napakalakas ng lalaking yun. At isa pa sa mga narinig ko tagapagbantay din daw ito. At unang tagapagbantay. Tama ba? Ang sakit. Ha? Asan ako?